What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa YouTube video na to, pag-uusapan natin on why you should learn how to disappoint women. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms. Welcome to my channel. Ang pinag-uusapan ko dito mainly na pinag-uusapan dito sa channel na to is about masculinity. So, ngayon, nasa dating and relationship space ako. So, I'm learning and sharing yung mga learnings ko about polarity. So, polarity is the natural attraction between the masculine and the feminine. So, if you want to attract a feminine woman, yung nurturing, loving, loyal, then you need to be more masculine. And yun talaga yung goal ko dito sa channel na to, na maging the best masculine version of myself. So, yun yung sinishare ko sa inyo on how you can also be your best masculine version of yourselves when it comes to dating and relationship. So, kung interesado ka doon, subscribe to my channel dahil almost every day, pare. Almost every day, man, nag-upload ako ng videos dito na sure akong makakatulong sa'yo. So, yun, balik tayo dito sa main topic natin ng video na to on why you should learn how to disappoint women. So, before tayo mag-deep dive, siguro, konting backstory lang sa akin. So, dati akong lalaki na yes man. Alam niyo ba yes man? Yung yes lang ng yes, oo lang ng oo. Lalo na sa babae, no? Kasi gusto ko lang ibigay lahat ng gusto. Yung goal ko lang nun is palagi siyang mapasaya. Laging mapasaya yung girlfriend ko, yung nililigawan ko. Kasi gusto ko ma-feel na provider ako at kaya kong ibigay lahat ng gusto niya. So, ang ginawa ko, lahat ng request niya, binibigay ko. Kahit may mga ilan na di ko talaga gustong ibigay o ginagawa. Ang iniisip ko na lang, kapag siguro binigay ko to, binigay ko yan, ibibigay niya din lahat ng gusto ko. In which, yung ganitong mentality is the recipe for disaster sa isang relationship. You are giving because you want to receive. Nagiging delikado to kung nagbibigay ka ng kulang ka. Okay? Magbibigay ka for the sake na may i-expect kang ibibigay pabalik sa'yo. Now, kapag hindi bigay sa'yo ng babae yung gusto mo, mapupuno ka ng resentment. Kasi nga, ine-expect mo na magbibigay siya sa'yo. Kumbaga, ito yung utang na loob mentality na magbibigay ka in order for you to receive. So, this is akala ko dati tama yung ginagawa ko, pero this is purely manipulative. For example, ikaw, bibigyan kita ng candy, pero meron palang kapalit yun nang hindi ko sinasabi. Para bibigyan kita ng chocolate. Bigyan kita ng chocolate, ha. Pero may hidden agenda pala yung chocolate na yun. Na i-expect ko kapag umutang ako sa'yo dahil binigyan kita ng chocolate is pauutangin mo rin ako. Pauutangin mo ko. So, di ba, very manipulative yung ganong approach, ganong style. So, compare mo to kapag nagbibigay ka without expectations. Nagbibigay ka kasi puno yung baso mo. Di ka na mag-e-expect na may maglalagay uli sa baso mo kasi puno ka naman na. Ibig sabihin, kaya mong punuin yung sarili mo. Pero kung hindi na nga puno yung baso mo, tapos nagbibigay ka pa sa iba kasi nag-e-expect ka na lalagyan nila yung baso mo para mapuno ka, sila na yung may power over you. Kasi aantayin mo sila pa yung mag-fill ng cup mo eh. Eh paano kapag hindi nagbigay? Eh di naubos ka. Tapos magagalit ka pa sa kanila kasi nag-expect ka. So ganyan ako lagi. Before. Yung baso ko kulang, meaning kulang ako sa confidence, kulang ako sa attention, kulang ako sa validation, kasi nakaasa ako sa iba para makakuha ng mga ganun. Nakatali sa iba yung confidence ko, nakatali sa iba yung worth ko bilang lalaki. So ginagawa ko, I'm giving from an empty cup expecting to receive. Pero ang nangyayari, nauubos lang ako at natitake advantage. So at the end, nauubos na nga ako, niwalayan pa ako ng girlfriend ko. So, sobrang nagtaka ako kung bakit nangyari yon kasi in my mind, ginawa at binigay ko naman lahat ng gusto niya. Pero bakit iniwan pa rin niya ako, iba pa rin yung pinili niya.
Nagalit pa ako sa lahat ng babae noon, basta lahat ng babae nagalit ako, sabi ko pare-pareho lang lahat ng mga babae. Pero nung nanghimasmasan ako, akala ko sila yung problema. Pero ang pinakamisala rin pala talaga ay ako. So again, we are practicing extreme accountability here. Not hindi para maging victim, pero para maging proactive. Kasi gusto kong makuha yung mga gusto ko without waiting for people to change for me. So I want to have control over my life. Gusto ko nakukuha yung gusto ko nang meron akong control, na meron akong nanililid ko yung sarili ko towards that goal. So, naisip ko na ako yung pinakasala rin kasi nagiging yes man ako. Wala akong boundaries. Mas inuuna ko pa yung needs and wants ng ibang tao kaysa sa sarili ko. So, kapag di ako nagbago, paulit-ulit lang ako matitake advantage. Paulit-ulit lang ako mauubos. So, one time, I came across sa isang content ni Dr. Orion Taraban. So, isa siyang clinical psychologist in the field of dating and relationships. Ang topic niya is about how to disappoint women. So, sinabi niya doon sa content niya na men should get used to disappointing women because it saves you and your relationship. So, na-realize ko, never nga ako nagsabi ng no sa ex ko noon. Kahit sa ibang mga tao. Dahil sa kanila nga nakatali yung worth at validation ko. AKA, people pleaser. So, feel ko magiging accepted ako kung yes lang ako ng yes. Wala akong boundaries. So, kahit hindi ko gusto yung pinapagawa nila, kahit hindi ko gusto gawin yung ginagawa ko, umuo lang ako ng umuo, ginagawa ko pa rin. Pero ang nangyayari, nakakalimutan ko na yung sarili ko. So, dahil doon, nakagawa ako ng tinatawag kong Great Wall of Boundaries. So, itong framework na to yung ginagamit ko to protect myself and my relationships. At para hindi na ako maging yes man sa babae. So, bago ko i-share yung framework na nagawa ko, pag-usapan muna natin kung bakit importante for men to maintain their personal integrity and boundaries by learning how to disappoint women. So, saying no and having boundaries pagdating sa dating and relationship nyo is a vital skill in order for you to have successful relationships. So, maraming nagsastruggle dito sa pag-say ng no at pag-set up o pag-reinforce ng boundaries nila due to scarcity mindset. Ibig sabihin, feeling nila lack yung options nila sa babae na wala nang ibang babaeng magkakagusto sa kanila. Na sobrang scarce, kulang yung mga babae na wala nang magkakagusto sa kanilang iba. So, they are trying to please that woman. However, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit nawawalan sila ng nawawalan ng attraction yung babae sa kanila. Kasi kapag meron kang scarcity trap, meron kang scarcity mindset, you will be ayaw mong ma-disappoint sa'yo yung babae kasi feel mo masisira yung relationship. Mawawala lang yung babae. Dahil nga may scarcity mindset ka na, pag nawala to, baka wala na akong mahanap na iba. Then pilit mo siyang piniplease. Pilit mo binibigay lahat ng gusto niya. So, another thing is gusto ko tandaan natin na if you want things, kapag meron kang gustong bagay, is walang presyo kapag may gusto ka. Wanting things cost nothing for the wanter. Pero giving things cost the giver. Okay? And sa isang relationship, if you want things, gusto ko niyan. Meron bang naging presyo sa'yo? Gusto ko yan. If you want things, walang presyo yon. Pero if you give things, may presyo sa'yo yon kasi ikaw yung nagbibigay. So kung bigay ka lang ng bigay, ikaw lang yung invest, then ikaw talaga yung mauubos. So that's why
Men are under no obligation to give someone what they want simply because they want it. Kasi again, ikaw yung mawawalan. Wala kang obligasyon na ibigay sa babae yung lahat ng gusto nila. Kasi wala namang mawawala sa kanila, ikaw yung mawawalan. So you always need to think about it. So pag-usapan natin yung feminine nature when it comes to love and relationships. So, feminine love is consumptive. Okay? Mahilig sila mag-consume. Receiver nga sila eh. They consume. Okay? This is very contrasting on guys. Tayo kasi we want to provide, give. Tayo yung source. Ang feminine is the one who receives, who consumes. A woman in love wants everything. Lahat. Your time, your attention, your energy, your money, your space. And ganun talaga sila. Kasi nga sila yung receiver. They want to always to consume. However, may paradox dito. Okay? May paradox dito. When it comes to attraction, when you give women lahat ng gusto niya, lahat ng oras, lahat ng attention, lahat ng energy, lahat ng pera mo. Okay? Almost majority ng pera mo sa kanya mo binibigay. Majority ng oras at energy mo sa kanya mo binibigay. Ito rin yung magiging dahilan kung bakit mawawala yung attraction niya sa'yo. So mamaya pag-uusapan natin yan kung bakit. So basically, makaramdaman kasi niya, sige pag-usapan na nga natin yun. Basically, mararamdaman niya that you are surrendering all your power to her. So parang nagiging alipin ka na niya. And again, women want leaders. Gusto nila ng lalaking dominant. Gusto nila ng lalaking irerespeto nila. They want to be led. They want to be dominated. Sila gusto lang nila mag-submit. They want to be submissive. Ikaw dapat yung dominant. They want to submit to a man that can lead her, that can dominate her, that can ravish her. So, if ikaw ay lalaki and you surrender all aspect of your life, binago mo yung mundo mo para sa kanya. Binago mo yung hobbies mo para lang magustuhan ka niya. Hindi ka na nakikipagsalamuha sa mga friends mo para lang makuha yung validation niya. Tinigil mo yung personal development mo para magkaroon ka ng oras para sa kanya. Nawala yung focus mo sa pag-build ng business mo, sa pag-earn mo ng income, sa pag-upgrade mo ng skills in order for you to generate more income, more money para lang makuha yung validation niya. Then she will likely to terminate the relationship. Okay, iiwanan ka lang din niya. Kaya nauubos ka eh. Kaya feel mo nauubos ka sa babae. Okay? So, paano mo ba poprotektahan yung sarili mo? Okay? Paano mo ba matatransform yung sarili mo from a yes man to a guy na merong boundaries, na kayang protektahan yung sarili niya para hindi na siya matitake advantage, hindi ka na matitaken for granted. So first is I want you to protect your own world. Okay? So siyempre kasama na dito, build and protect your own world. Ibig sabihin, hindi nakatali sa iba yung confidence at worth mo. Binibuild mo yan sa sarili mo. You are building yourself, you're improving your skills, you're improving your appearance, your behavior, you're improving your status. Kumbaga, ini-improve mo talaga yung sarili mo. You're building your own world. So, to maintain high level of attraction, okay, a man must continue to be the person the woman fell in love with.
Again, yung mga babae yung gustong pumasok sa mundo mo. Nagustuhan ka nila kasi gusto nila kung ano yung meron sa mundo mo at kung ano yung experience kapag pumasok sila sa mundo mo. Okay? They don't care about the man itself, they care about the man behind the success. Dun sa mundo. Ano ba yung feeling ko kapag kasama ko siya? Ano ba yung feeling ko kapag pumasok ako sa mundo niya? So kung binago mo yung mundo mo para lang sa validation niya, para lang makip siya, then mawawala yung attraction at the first place. Kasi again, nagustuhan niya. Ang pinaka nagustuhan, ang nakapag-attract sa kanya is yung mundo mo. So bakit mo babaguhin? Kapag binago mo yun, edi wala na siyang, mawawala yung nakapag-attract sa kanya in the first place. Next is, once na you build and you protect your lifestyle, is I want you to communicate. Okay, communicate your power, communicate your boundaries. Okay, learn how to say no. Okay, kapag kapag merong bagay na gusto ng babae, always ask yourself this one. Gusto ko ba tong ibigay sa kanya para makuha ko yung validation, attention niya? O ibibigay ko to dahil gusto kong ibigay ng walang kapalit? If ang answer mo lagi, ibibigay ko to para makakuha ko ng sex, makakuha ko ng validation, makakuha ko ng something from her, then wag mong ibigay. Say no. Next is, if feeling mo is nadidisrespect ka na, feeling mo nagko-cross na siya sa boundaries mo, say no. Wala kang pake kung ma-disappoint siya dun sa pag-say mo ng no. Again, you are reinforcing your boundaries. You are protecting your world. So this shows, again, etong ano na to, if you disappoint women, this will make her more attractive sa'yo. This will raise her attraction. Kasi this will show that you are centered to your masculine purpose. So that you can tolerate her distress or you can tolerate her distress at being disappointed, and that you are more powerful than she is. Na hindi ka parang alipin. You are actually acting like a leader. Di ba pag leader ka, meron kang boundaries, hindi lahat ng gusto ng tao ibibigay mo. Tapos kapag alipin ka naman, di ba, yun yung time na ibibigay mo lahat ng gusto para lang bigyan ka ng something. So again, I want you to be the leader. Okay? Next is, you need to reinforce your boundaries and have limits. Kapag laging nakukuha ng babae yung gusto niya sa'yo, she will start to feel na mas powerful siya kaysa sa'yo. She will start to feel that she is the one leading the relationship. And subconsciously, ayaw niya yun. Again, polarity. She wants to be led. She wants to be dominated. Okay? Kasi kapag ganun, she will eventually feel that she is not safe. Again, women are security-seeking creatures. They always want to feel safe. Tama ba yun? Basta yun. Okay? So, by disappointing her, by saying no and maintaining your frame, the man allows the woman to relax into her feminine role because she recognizes that she is not leading the relationship. That you are the one who leads her. Okay? So, when it comes to relationship, laging-lagi kang itetest ng babae. She will test your boundaries, she will test your limits. Okay? Itetest nila kung kung how much they can get away with, or will sometimes ask for unreasonable things specifically to see if the man has the balls to say no or to reinforce their boundaries.
Okay, titingnan nila kung hanggang saan yung boundary mo. Iti-test nila kung hanggang saan kung hanggang saan mo bibigay yung gusto nila. Again, subconsciously gusto nila ng leader. And ginagawa nila yung test na yon subconsciously din. Okay? So that's why if you reinforce your boundaries, if you have limits, if you have boundaries, hindi mo binibigay lahat ng gusto ng babae. This kind of rejection and yung disappointment na mararamdaman nila will increase attraction. Okay? Kasi parang ganito lang rin yun. Alam mo yung time na kapag nire-reject ka ng babae, di ba, parang mas gusto mo pa siyang i-pursue, mas na-challenge ka. Ganun rin yung nararamdaman ng babae kapag nagsisay ka ng no sa kanila, kapag nag-reinforce ka ng boundary sa kanila. Okay? This will also add spice sa relationship nyo. So, saying no, rejecting her, or disappointing her is parang, ano siya, parang spice. Okay? Parang magic sarap. Kapag ang pagkain, wala masyadong spice, okay? Matabang yung magiging relationship. Pero kapag meron kang boundaries, na-reinforce yung boundaries mo, nakakapag-say ka ng no, hindi ka takot na ma-disappoint siya, this will add flavor dun sa relationship nyo. So that's why kapag papasok ka sa relationship, pag papasok ka sa dating, I highly encourage men to disappoint women as soon as possible. Kasi again, if you're dating them, you want to know their true nature. Kung paano nila i-handle yung pag-reinforce mo ng boundaries mo. Paano nila i-handle yung limits mo bilang lalaki. Again, you are protecting your own world. Sila yung pumapasok sa mundo mo. So hindi lahat makakapasok sa mundo mo. Kasi again, alam mo that one wrong woman can destroy your kingdom. Okay? So a woman can either multiply your world positively or negatively. So, as soon as possible, try to disappoint women by saying no. By being true to yourself. If meron siyang bagay na hinihingi, may bagay siyang gustong gawin mo na hindi aligned sa values, sa principles, sa beliefs mo, don't be afraid to disappoint her. Okay? Because disappointment acts as a crucial test to determine if a woman is immature. Again, malalaman mo dito yung nature niya. Kasi some women will behave immaturely kapag hindi mo binigay yung gusto nila. Kunwari, magta-tantrums, magwi-withdraw ng affection, gagamitin yung sex as weapon na hindi nila ibibigay yung sex sa'yo. Alam mo yun, na bitter, alam mo yung nagbibilang, ito yung mga ginawa ko sa'yo, ganyan, tapos ito hindi mo gagawin sa akin. So, you want to stay away from that kind of women. Those are red flags. Okay? Mas okay na malaman mo agad na immature o malaman mo agad yung red flags ng babae within few weeks of dating kesa kayo na. Kesa nakapag-commit na. Committed na kayo sa isang relationship. So that's why ang goal mo sa dating is to know her red flags, to know if irerespeto niya yung lead mo. And you can do that by reinforcing your boundaries, saying no, and not being afraid to disappoint women. Okay? So, nung ginawa ko yung framework ko na yon, mas nafe-feel ko na nalilid ko yung sarili ko. I can lead myself to the things that I want, to the relationship that I truly want. Mas may control ako sa relationship na gusto ko. Hindi na ako yung mukhang alipin sa babae dahil nagkaroon na ako ng boundaries. Nagkaroon na ako ng sarili kong, kumbaga kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Meron akong spine, meron akong bayag. Okay, I stayed true to myself.
kung ano yung gusto ko at ayaw ko, alam ko. So, nag-transform ako bilang lalaking yes man na parang alipin to someone who's confident, authentic, and genuine. At gusto ko maging ganun din kayo. So, di na ako takot makadisappoint ng babae o ng mga tao, lalo na kung totoo ako sa sarili ko. Kasi at the end of the day, mas pipiliin ko yung sarili ko. Mas pipiliin ko yung binuo kong mundo. Kasi kung mawala man yung babae, at least meron akong mundo. Ito yung mundo ko. At alam ko, hanggat binubuo ko yung mundo ko, hanggat ini-improve ko yung mundo ko, ini-improve ko yung sarili ko, at merong mako-curious sa mundo ko. Meron at merong babaeng gustong pumasok sa mundo ko. So, that's abundance thinking din. Okay? So, build your own world. Siyempre, showcase yourself pa rin. Make yourself available sa dating market, sa sexual place. Okay? I don't want you to be passive na, okay, binubuo ko yung mundo ko, antayin ko na lang may mag-message sa akin. No. Again, I want you to be proactive. I want you to take action to get what you want. Siyempre, tayo pa rin yung mag-first move. And ito yung way natin to test women. Kung pasok ba siya talaga sa mundo natin. If aligned. By disappointing them. By saying no to them. Okay? So, yun. So, kung ikaw, yes man ka, katulad ko dati, kayang-kaya mo din gumawa ng sarili mong boundaries at magkaroon ng personal integrity. So, yun lang. Comment down below on what you think dito sa discussion, kung ano yung natutunan nyo, kung ano yung realization, ano yung reflection nyo. Share nyo dyan sa comment sa baba dahil binabasa ko lahat. Kung nagustuhan mo tong video na to, like mo tong video na to para mas mapakita pa sa ibang mga tao o iba pang mga lalaki na kinakailangan ng insight na to. So again, if you are a guy na palaging totorpe, laging nare-reject, laging na-friendzone or nababasted, at willing ka to invest on your dating skills, meron akong on-demand video program called Attraction Inertia Triggers. Diyan malalaman mo on how to naturally attract women by stimulating their biological attraction triggers hanggang sa sila na mismo yung magkagusto sa'yo. So, kung willing ka to invest and you trust me enough to buy my paid programs, merong link dyan sa description box. Check mo na lang. And if gusto mo pa ng videos, ito, merong i-recommend si YouTube sa'yo. Ito, ayan, yung video na yan. Panoorin mo yan. Si YouTube mismo yung gamit yung algorithm niya, si YouTube mismo yung nagsabi na ito yung mas makakatulong sa'yo based sa mga pinapanood mong videos. So, yun lang. That's it for this video. Hopefully, marami kayong natutunan and I'll see you on the next one. Let's go!